Hi guys! Welcome sa first episode ng TechMate. Ngayong araw, magbabalik tanaw tayo sa panahon 2018 kung saan nilabas ng Apple ang kanilang product na iPhone XR. At sa video na to guys, aalamin natin kung kaya pang makipagsabayan ng phone na to sa taong 2025. Kasi alam naman natin na sa presyong nagre-range sa 7,000 to 10,000 pesos, meron na rin mga Android phones na mas better pa dito. Pero ayun nga, sa dulo ng video, malalaman natin kung dapat nyo pa bang bilhin to ngayong 2025. So ano pang inaantay natin? Let's get started. Ayan guys, what's up? So ito, natingin kasi kami dito, naghahanap kami ng pwedeng i-review sa first episode natin sa TechMate. At ito yung nabili namin. Ayun, iPhone XR. Pero guys, 10R to, 10R. Ayun. So mura namin nabili, 5.5. Mura nga eh. 128 gig, no issue, Grabe nag-aalala. pala tumawad si Jeff. Gano'n maingay sa sikreto natin. Dahil na guys, so, nakuha natin ng steel to. Kasi sa iba guys, ano siya 12. Oh, 12 din tayo. Mahal. Hindi, sa marketplace tsaka dyan sa mall, no? Yung sa mga used, pero to good as new. Ang ganda ng battery health. So, ayun. Quick update lang. Let's go. At matapos ang paglalakbay, simulan na natin ang review. Sa body ng iPhone XR, meron tayo ditong glass back at aluminum frame. Kapag pinagsama mo yung dalawang materials na yan, ang kakalabasan, isang elegante at sobrang premium na handset sa kamay kapag ginawakan mo. Kaya dito palang panalong-panalo ka na kasi quality talaga. Speaking of quality, sa display ng iPhone XR, meron siyang liquid retina display or LCD display na merong resolution na 828 by 1792 pixels at brightness na 625 nits under direct sunlight. Sa biometrics naman ng iPhone XR, meron tayong Face ID para ma-unlock natin ang ating iPhone. Sa front-facing camera naman, meron tayong 7 megapixel na kaya din naman mag-capture ng maayos-ayos na picture, mas maganda ang lighting at kaya naman itong mag-shoot ng 1080p na video. Ayun guys, ito yung front-facing camera ng iPhone XR. Unfortunately, hindi siya naka 4K kasi ang kaya lang nitong ma-record na sagad, 1080p, 30 lang. Kaya napakaganda ng video na makuha pa rin natin kahit 1080p lang ngayon, Ano masabi mo, tol? Ganda ng quality. Plastic Hindi, maganda naman guys, maganda naman. Ayun, hindi nga lang 4K, pero pwede na rin. Yun nga lang, nasanay ako, parang siya masyadong malapit sa mukha, di ba? Parang malapit sa mukha, parang naka-zoom. Parang naka-zoom Oh. Di Di ba? Parang naka-zoom. Either way, acceptable naman yung quality niya para sa 1080p. Parang 4K nga Alright. Ano quality mo? Parang sharp po. Sharp nga. Sa main camera ng iPhone XR, meron tayong 12 megapixel na kaya pa rin makipagsabayan at kaya makapag-capture ng magagandang detalyado na image kahit 12 megapixel lang ito. Hindi rin ito magpapahuli sa video recording dahil kayang-kaya nito mag-shoot ng 4K 60 fps. Kaya naman, detalyado din ang pagkakakuha ng video dito. Ayun guys, so ito yung rear camera ng iPhone XR, 4K 30 fps. So ito nasa labas tayo para matest yung video quality nito. Ayan Diba? Okay ba? Palubog na yung araw ngayon palubog na Ayun diba? Kitang-kita nyo naman yung details. Anong sabi mo, tol? Kung gagawin nyo to pang vlog, siguro maganda naman yung video quality. Ito sample si Mark. Ayun So ito yung mga sasakyan Ayun diba? Yun solid.
Out of the box, naka iOS 12 talaga ito, pero ngayon, updatable pa naman siya sa latest version, which is iOS 18. Kaya naman, hindi mo mararamdaman na napag-iiwanan ka sa OS experience. At masasabi ko rin no, na baka ito na yung last major update na marireceive natin dito sa iPhone XR. Meron tayong 3GB na RAM at sa chipset naman ng iPhone XR, naka-Apple A12 na din ito, kagaya ng makikita natin sa iPhone XS. Ulit. Overturn. Meron tayong nakuwang score na 670,903 na Antutu score dito sa iPhone XR. At ngayon guys, pag-usapan naman natin yung pros ng iPhone XR. Ito siya. Okay? So, simulan natin sa napansin ko nung nahawakan ko to, yung kanyang build quality. Sa build quality ng iPhone XR, yung frame nito gawa sa aluminum, kaya kung mahawakan nyo, malamig sa kamay, may weight siya, tamang timbang para ma-feel mo na premium talaga siya. At yung kanyang likod, glass yan. Talagang pag pinag-combine mo yung dalawang element na yan, napaka-solid sa kamay. At masasabi mong hindi siya yung mamurahing cellphone. Wala naman akong parang wala akong against kung mura man cellphone mo. Pero basta pag ganito yung quality, masasabi mong sobrang solid. At isa pa sa napansin ko dito, although isa lang yung camera nito, no? Single lang yung camera niya. 12 megapixel siya, pero kaya niya mag-shoot ng 4K 60 FPS. At sa video quality, masasabi kong sharp siya. Maganda yung dynamic range. Talagang decent pa rin gamitin hanggang ngayon. At pagdating naman sa photo quality, 12 megapixel to, pero andun naman yung details niya, pero hindi siya yung kagaya ng mga latest iPhones ngayon. Pero good enough naman. At isa pa sa napansin ko rin dito, sa sound quality, kasi nagpapatugtog kami ng tropa ko dito. Tinetest namin to, pero ayun nga, maganda yung audio quality niya. Good for sa single room lang, yung pag konti lang yung tao. So anyways, decent naman. At isa pa sa nagustuhan ko dito, no, since flagship phone pa rin naman to, pwede to sa wireless charging. Ibig sabihin, no, kung meron kayo diyang, kung nasa Jollibee kayo, pwede nyo siyang ipatong doon, no? Usa na lang mag-charge yan. Pero yun nga lang, 5 watts lang. Again, pwede na rin yun kaysa wala tayong feature na ganun. At isa pa, no, sa nagustuhan ko dito, meron siyang app optimization pagdating sa mga IG, Twitter, or X, mga TikTok, ganyan. Halimbawa, magagamit kayo ng camera directly dun sa app na yon, hindi siya malulus ng quality. Dahil nga, nanggagaling mismo siya dun sa camera ng iPhone XR. Ayun yung sa madaling explanation, no? At isa pa, no, feel snappy siya sa kamay or pag nag-navigate kayo ng iPhone, napaka-smooth niya pa rin gamitin. Para siyang yung operating system niya, no, parang magaan lang siya gamitin. Hindi siya yung kagaya ng Android na sa ibang mga presyo na nagkakahalaga ng 10,000, no, medyo mararamdaman mo yung lag pero hindi naman most of the time. Pero majority naman,
snappy siya. So, ayun yung kinaganda niya dito. At isa pa sa gusto kong banggitin dito, no, yung mga accessories ng iPhone XR, maganda pa or mura pang mabibili. So, for example, yung tempered glass, maraming pa rin yung stock. Or mga cases, ganyan. Marami pa rin, no? Hindi pa nawawalan. At isa pa sa nagustuhan ko rin dito, for example, no, nasira nyo yung iPhone XR nyo, may mga parts naman kayo makikita kahit saan dyan. Siyempre, hindi na siya yung authentic ng nabibili kagaya sa Apple, yung mismong original parts. Pero meron kayong option na bumili ng mga third party na makakamura kayo. And last but not the least, no, yung presyo ng iPhone XR, mabibili nyo to ng mura. Nagre-range to sa 7,000 no, to 10,000 pesos. Depende na lang yan sa seller, pero ayun yung average na presyo niya. At nahanap ko si Mark kasi pag-uusapan na naman niya yung cons ng phone na to. Mark, asan ka na? Mark, liga. Yo! Pre, ikaw na bahala. Pag-usapan na natin. So guys, pag-usapan naman natin ng cons na pansin ko dito sa iPhone XR. Unahin na natin dyan yung display guys. Meron lang kasi siyang 720p, unlike sa mga ka-price range niya guys, makakakuha ka na ng AMOLED tsaka 1080p display pa. So, tsaka yung napansin ko rin guys, yung bezels niya guys, masyadong makapal. Tsaka yung notch niya, medyo nakakairita lang siya tignan para sa akin. Next is, pag-usapan naman natin yung audio speaker niya guys. Para sa akin kasi, sobrang hina nung audio speaker niya. Although, maganda siya pang indoor. Pag outdoor kasi, parang nasasapawan ka na guys. Yun. So, punta naman tayo sa charging. So, meron lang siyang 15 watts maximum capacity na charging. Unlike do sa iba, meron ka na makukuha sa price range siya, meron ka na makukuha na 33 watts, which is yung average. And sa bagay, yung battery niya rin kasi guys, medyo mababa lang rin. Meron lang siyang 2,942 milliamp. Di katulad ng average is yung, di ba, meron ka na makukuha 5,000 milliamps na cellphone sa ganung presyo lang rin. Next is yung, para sa akin, yung susunod kong nakita na cons niya is yung nag-overheat siya guys. Kanina habang naglalaro ko guys, napansin ko, umiinit yung gilid niya, which is nakakairita siya kapag naglalaro ka long run. Next is yung, isa ko pa napansin is yung single cam lang siya. Kumbaga parang nawala sa features niya yung 0.5 na angle niya. Kumbaga ikaw na lang mag-a-adjust, which is hassle, para sa akin hassle yun. So guys, in terms of gaming naman guys, yun nga, napapansin ko, medyo nag-overheat siya. Pero para maiwasan yun, para sa akin, ay yung settings nyo lang, low to medium nyo lang guys, para long run na rin yung makatipid na rin sa battery. Yan. Yun lang naman napansin ko sa cons niya guys. So, next na tayo. Ano sunod next? Wala na. Anyways guys, for more content like this one, no, make sure to click the subscribe button para updated ka rin sa next videos namin dito sa TechMate. Yun lamang, not maraming salamat sa panonood. Peace!